Matapos masagip ang mga batang pulubi sa mga tulisan, agad na ibinalik ni Mugen at Hong Jusan ang mga ito sa kanilang mga magulang. Masayang-masaya si Sosan dahil sa wakas ay nakabalik na siya sa kanyang ama na matagal ding nang ulila sa kanyang pagkawala. Habang paalis na sina Mugen at Hong Jusan, yumuko ang mga pulubi bilang pasasalamat para sa pagliligtas sa mga batang pulubi. Napansin ni Mugen ang sugat sa daliri ni Hong Jusan at naisip na mabuti na lang at hindi ito naging malala. Matapos ang mahabang araw at mahabang oras ng pakikipaglaban, nagdesisyon na sina Mugen at Hong Jusan na bumalik na sa kanilang tinutuluyan upang makapagpahinga. Ano nang binabalak mong gawin ngayon? Tanong ni Mugen kay Hong Jusan. Hindi pa ako sigurado. Wala pa akong anumang naiisip. Pero, mas makakabuti siguro para sa akin na sumama na sa iyo sa paglalakbay simula ngayon, sagot ni Hong Jusan. Ayon kay Hong Jusan, hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon sa kanya ng pinuno ng pangalawang himpilan, dahil siya ay kabilang sa secular na pangkat, at ito din ang dahilan kung bakit hindi siya maaaring manatili sa Chongqing. Pero, naisip din naman niya, kung sakali namang sasama siya kay Lai Chong at Mugen sa paglalakbay, maaari namang malagay sa panganib ang mga ito sa sekta ng mga pulubi. Ayos lang. Siguro, natutunan ko lang kung paano makiusap ang isang pulubing may utang sa akin ng kanyang buhay para humingi pa ng isa pang pagkakataong maglakbay. May kakayahan ka bang maging mas makasarili sa tuwing makakaligtas tayo? Sabi muli ni Mugen. Anong sinabi mo? Hindi ako nakikiusap. Iyon ay isang kahilingan. Hindi pala, iyon ay isang alok, sabi naman ni Hong Jusan. Sinong magbabayad ng pagkain? Sinong magbabayad ng mga inumin? At sinong bibili ng mga bagong damit? Tanong ni Mugen. Ikaw. Pero, hindi ko naman kailangan ng mga bagong damit, sagot ni Hong Jusan. Sa puntong ito, hindi na ito isang pakiusap. Para na kitang lubusang sinusuportahan, sabi muli ni Mugen at binuksan na niya ang pinto ng silid upang pumasok. Tingnan nyo, kayong dalawa. Mukhang nagsasaya kayo habang wala ako nitong mga nakaraang araw. Mukhang naging kapaki-pakinabang ang espadang in-order ko, sabi ni Lai Chong na noong mga sandaling iyon ay nasa loob pala ng tinutuluyan ni Mugen. Ginoo, narito ka na pala. Hindi ko naman masasabing naging masaya ang mga nangyari. Pero, saan ka ba nagpunta? Dala mo ang 100 pilak na niyang noong umalis ka, tanong ni Mugen kay Lai Chong. May bumabagabag sa likod ng isip ko, kaya nagpunta ako para mag-imbestiga. At dahil nandito rin si Hong Jusan, ipapaliwanag ko na lang. Umupo muna kayong dalawa. Alam ba ninyong dalawa ang tungkol sa digmaan sa pagitan ng secular at tradisyonal na faction ng sekta ng mga pulubi sa Chongqing na nangyari noong matagal na panahon na? Narinig mo ba na patay na ang pinuno ng tanggulan ng Yangtze? Tanong ni Lai Chong. Ang pinuno ng tanggulan ng Yangtze. Sa wakas, namatay din ang taong iyon, sagot ni Mugen. 2 binata ang tumapos sa kanya, sabi muli ni Lai Chong. Ano, mga batang martial artist ba sila mula sa mga pinakamatataas na sekta? Tanong naman ni Mugen. Hindi, narinig ko na ang isa sa kanila ay isang panday na may apelyidong Tang, sagot ni Lai Chong. Isang panday. Paano? Tanong muli ni Mugen. Walang palatandaan, sagot ni Lai Chong. Masayang maging malaya sa mga masasamang tulisan na katulad nila, sabi muli ni Mugen. Panandalian lamang iyon. Siguradong babalik din sila sa mga susunod na araw. Nakakita ka na ba ng banta ng dumi na walang langaw? Sabi muli ni Lai Chong. Hindi pa, sagot ni Mugen. Nang umalis si Mugen sa Chongqing, kumalat na sa buong lungsod ang kwento ng nangyari sa tanggulan sa ilog ng Yangtze. Ngayon, 2 linggo na ang lumipas mula nang umalis si Mugen sa Chongqing. Ang hindi inaasahang pakikipaglaban para sa kanilang mga buhay ay talagang nagbunga. Binigyan sila ng 10 pilak ng panday na si Puong,
at ang iba pang mga panday ang nagbayad ng kanilang pasahe sa bangka na 60 pilak. Bukod pa roon, binigyan din sila ng 3 gintong ingot bilang tanda ng pasasalamat mula sa mga mangangalakal na matagal nang pinahirapan ng mga tulisan sa ilog. Gayunpaman, ayon kay Mujan, ang tunay na gantimpala ay ang pagkatanto na sa mga sandaling kailangan niya ng lakas, lagi itong dumarating ng hindi inaasahan. Kung nagpabaya siya sa kanyang pagsasanay sa daan papuntang Chongqing. Kung hindi niya araw-araw sinanay ang black tortoise cultivation method upang mas mahusay na masipsap ang black pony flower. Nagdesisyon si Mujan na kalimutan na lamang ang tungkol sa pinuno ng tanggulan dahil maaaring namatay din siya sa kamay ng isa sa mga tauhan ng mga tulisan. Mayroon pa siyang 2 linggo sa barko papuntang Luoyang. Ayon kay Mujan, gagamitin niya ng maayos ang panahong iyon. Sa ganoong paraan, kahit gaano kalakas ang pagyanig ng sahig, mapapanatili niya ang kanyang balanse sa lahat ng oras. Hahakbang siya pasulong at magiging kaisa ng kanyang sandata, ang espadang pumuputol ng kaluluwa. Biglang napahinto si Mujan sa kanyang pagsasanay nang dahil sa may isang taong biglang pumalakpak. Pasensya na sa abala. Pumunta ako sa deck para tingnan ang buwan, ngunit napadpad ako dito at nakita ko ang iyong pagsasanay. Humihingi ako ng paumanhin sa panunood ng iyong pagsasanay nang walang pahintulot. Ang pangalan ko ay Namgang Miyong. Kung ayos lang sa iyo, interesado ka bang makipagduwelo sa akin? Tanong ni Miyong kay Mujan. Si Namgang Miyong ang panganay na anak ng angkan ng Namgang at isang martial artist na nasa unang antas. Nang mga sandaling iyon, nanambalik sa alaala ni Miyong habang siya ay nasa isang bangka habang siya ay pauwi matapos ang una niyang pakikipagsapalaran sa Jiangho, na wala masyadong nagawa o nakamit. Pagkatapos, nakilala niya ang isang babae. Isang babaeng tila hindi naaapektuhan sa pangalan ng Namgang, na karaniwang nagdudulot sa mga tao ng hindi kanais-nais na inaasahan. Ayon kay Miyong, hindi pa siya kailanman nakatagpo ng babaeng ganoon noon. Dahil wala itong pakialam sa kanyang titulo, mas kinailangan ni Miyong na mag-effort upang mapanalunan ang puso ng babae. Ngunit sa wakas, naging malaya siya. Kumuha siya ng sanga na hitik sa bulaklak at ibinigay niya ito sa babae. Sa paggugol ng oras kasama ang babae, ang kanyang hindi komportableng mga inaasahan mula sa kanyang angkan ay naglaho na parang hamog sa umaga. Nangyari iyon nang biglang dumating si Mujan. Lumapit si Mujan sa babae upang hingin sana ang sanga ng bulaklak upang gawing gamot sa pagkalason dahil ng mga sandaling iyon, mayroon kasing isang pasahero sa barko ang nalason dahil sa pagkain. Nang mga sandaling iyon, sobra ang inis na naramdaman ni Miyong dahil ayon sa kanya, sinira ng isang lalaking nagpakilalang manggagamot sa umaga at nagsasanay naman ng martial arts sa gabi ang lahat. Pagbalik sa kasalukuyan, patuloy pa din sa paghingi ng isang duelo si Miyong kay Mujan. Nang sandali ding iyon naman, nalilito si Mujan kung tama ba ang kanyang narinig na ang isang miyembro ng angkan ng Namgang ay nais makipagduelo sa kanya. Sa loob-loob ni Miyong, sumumpa siya at nangakong tatalunan niya si Mujan sa ngalan ng kanilang angkan. Nang sandaling iyon, ang babaeng nakilala ni Miyong ay naroon para panoorin silang dalawa ni Mujan sa kanilang duelo. Magiging maayos ka ba? Tunay na espada itong hawak ko, laban sa isang kahoy na espada, tanong ni Mujan. Ayos lang. Ako naman ang umistorbo sa iyong pagsasanay. Bukod pa rito, kamangha-manghang marinig na may isang mula sa pamilya ng mga manggagamot ang pumasok sa mundo ng martial arts. Nagpapasalamat ako sa pagkakataong mapalawak ang aking makitid na pananaw, sagot ni Miyong. Salamat sa pagiging huling bahagi ng aking nakakapagod na unang pakikipagsapalaran, sabi naman ni Miyong sa kanyang isip. Sige, umaasa akong matuto mula sa pinakamahusay, sabi muli ni Mujan. Ayon kay Mujan, pakiramdam niya ay napasubo siya sa maling bagay. Bago kasi siya umalis ng Sichuan, narinig na niya ang mga kwento tungkol sa mga Namgang na ang mga ito ay isang alamat.
Gayunpaman, ngayon ay kaharap ni Mugen ang isang martial artist mula sa angkan ng Namgang na malinaw na sinusubukang mapalapit sa isang babae at makuha ang atensyon nito. Bukod pa rito, ang tingin sa mga mata nito ay kapareho ng sa mga taong pasaway na pumupunta sa klinikan ni Mugen. Ayon kay Mugen, hindi na niya dapat subukan pang lumaban, dapat na hayaan na lang niyang talunin siya ni Miyong, kaya naman, walang ingat niyang inundayan ng kanyang espada si Miyong. Nakangiti lamang si Miyong habang sinusuri si Mugen. Para sa kanya, ang galaw ni Mugen ay katulad ng galaw ng isang martial artist na nasa pangalawang antas dahil ito ay mabagal at madaling hulaan. Iniisip ni Miyong na nagkukunwari lamang na sa ulo siya aatakihin ni Mugen pero ang totoo, sa balikat talaga tatama ang hampas ng espada nito. Ang pagnanais ni Miyong na yurakan si Mugen ay humina matapos niyang makita kung gaano ito kahina kumpara sa kanya. Sa tingin niya, si Mugen ang uri ng kalaban na dapat niyang turuan ng tamang leksyon dahil sa ganoong paraan ay matututo na si Mugen kung paano humarap ng maayos sa mga tulisan. Inilihis ni Miyong ang kanyang espada at gagamitin niya ang Infinite Asher Martial Arts upang ipakita kay Mugen kung paanong kayang talunin ng lambot ang lakas. Para magawa ang kanyang naiisip, magpapanggap si Miyong na sasabay siya sa direksyon ng pag-atake ni Mugen at pagkatapos, itutuwid niya ang direksyon at sasalajin niya ang atake ng espada, saka naman niya gagamitin ang Infinite Asher. Humakbang si Miyong pasulong, handang ilihis ang galaw ni Mugen, ngunit sa isang iglap, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Naputol ng talon ng espada ni Mugen ang kanyang kahoy na espadang kahoy. Sa bilis ng galaw ni Mugen, nahagap ng espada ang piraso ng damit ni Miyong sa bandang balikat nito. Nilamon ng takot si Miyong at napagtanto na ang kawalan ng kontrol ni Mugen ang lalong nagpadali sa pag-atakeng ginawa nito. Matapos noon, gamulong at bumagsak pabaliktad si Miyong at tumama ito sa gilid ng barko. Agad na lumapit si Mugen sa kanya, yumuko sa pag-aalala, at mabilis na humingi ng paumanhin. Pasensya na, hindi lang ako sanay gumamit ng tunay na espada sa mga pangkaibigang duelo na tulad nito. Naging padalos-dalos kasi ako, sabi ni Mugen. Ayos lang. Huwag mo akong alalahanin. Nangyayari talaga ang mga ganitong bagay sa angkan ng Namgang. Malamang ay hindi maganda ang kondisyon ng aking kahoy na espada. Maraming salamat sa mga itinuro mo, Tang Mugen, sagot ni Miyong. Hindi naman. Pasensya na at pinilit kitang gamitin ang napakalumang kahoy na espada, sabi muli ni Mugen. Wala nang natitirang mga kahoy na espada, kaya tapusin muna natin ang tunggalian dito sa ngayon. Gayunpaman, tunay ngang kahanga-hanga ang iyong espada. Ni hindi ko man lang naramdaman na hiniwa nito ang aking kahoy na espada. Sa katunayan, pakiramdam ko ay bigla akong naliwanagan, at ayokong mawala ito, sabi naman ni Miyong. Ayon kay Mugen, ibinaling na nga lamang niya ang sisi sa kahoy na espada para maligtas si Miyong sa kahihiyan, ngunit hindi naman ito nakikinig. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon, sabi muli ni Miyong at naglabas ito ng isang tunay na espada. Napaatras habang gulat na gulat si Mugen, at napatanong sa kanyang sarili kung balak ba talaga ni Miyong na makipaglaban gamit ang tunay na sandata. Hindi ko gagamitin ang aking chi, at hindi ako gagawa ng anumang mapanganib na galaw, sabi muli ni Miyong. Hanggang ngayon, sa loob ni Miyong, nagngingit-ngit pa din ito sa galit kay Mugen dahil sinira daw nito ang lahat ng pagsisikap na ginawa niya para mapahanga ang babae hanggang ngayon at hindi daw niya hahayaang sirain pa ni Mugen ang kanyang wagas na pag-ibig. Ang babae naman, tinatakpan ang kanyang mukha ng pamaypay, at tahimik na natawa sa katawa-tawang sitwasyon. Humanda ka sa akin, gamit ang isa sa 5 dakilang espada ng angkan ng Namgang, ang Three-Peak Sword, ipapakita ko sa iyo ang tunay na kapangyarihan ng angkan ng Namgang, sabi ni Miyong sa kanyang isip at nagpumilit itong muli na pagbigyan sana muli siya ni Mugen ng isa pang duelo. Nang dahil sa pagpupumilit,
Sumang-ayon na si Mugen kaya naman itinaas ni Mugen ang kanyang espada at naghanda sa kanyang pag-atake. Ayon kay Miyong, kung pareho ang atakeng gagawin ni Mugen, siguradong madali niya itong maiiwasan. Kung pareho nga ang atakeng gagawin ni Mugen, nasisiguro niyang magiging iba ang resulta nito sa pagkakataong iyon. Maaaring hindi iyon pagtuturo kung paano tinatalo ng lambot ang lakas, pero sasalagan niya ang pag-atake ni Mugen sa parehong paraan. Ngunit, nang magbanggaan ang kanilang mga talam, nanlaki ang mga mata ni Miyong dahil sa takot. Nagkaroon ng maliit na pinsala ang maalamat na three-peak sword. Napasigaw si Miyong dahil nasira ang isa sa 5 dakilang espada ng kanilang angkan at nang dahil dito, kusang lumabas ang chi mula sa kanyang katawan. Sandali, hindi ba't nangako ka na hinding-hindi ka gagamit ng iyong chi, sabi ni Mugen kay Miyong at biglang napahinto ang paglalaban ng dalawa. Humihingi ako ng paumanhin. Sa angkan ng Namgang, normal na ibigay ang lahat, kaya nakasanayan ko iyon. Pasensya ka na ulit, sagot ni Miyong. Gayunpaman, may napagkasundoan tayo. Isa pa, paulit-ulit mong binabanggit ang angkan ng Namgang. Tapusin na natin ito ngayon, magpasalamat na lamang tayo at walang nasaktan sa ating dalawa, sabi muli ni Mugen. Mahigpit na hinawakan ni Miyong ang kanyang espada at pagkatapos ay siya ay yumuko at tinanggap ang kanyang pagkatalo, ngunit punong-puno ng kahihiyan ang kanyang isipan. Tahimik niyang inamin na napahiya siya ng 3 beses sa maikling panahon. Higit sa lahat, dinala niya ang pangalan ng kanyang angkan sa kahihiyan at naisip niya kung ano kaya ang sasabihin ng ibang tao kapag nalaman nila ito. Tiningnan ni Miyong ang kanyang sirang espada at ito ay muling kinabahan. Kung uuwi kasi siya na ganoon ang kalagayan nito, magagalit ng husto ang kanyang ama at ang mga nakatatanda. Naisip niya ang galit ng kanyang ama at namutla siya, pawis na pawis ang kanyang mukha. Paulit-ulit siyang mamulong, nagmamakaawa ng kapatawaran at nagsasabing siya'y nagkamali. Mabilis na tumakbo ang kanyang isip habang iniisip kung anong uri ng espada ang pag-aari ni Mugen. Naisip niya na marahil ito ay isang banal na sandata. Malakas ang tama ng ideyang iyon sa kanya at tumalim ang kanyang tingin dahil sa pagnanasa. Hindi mo kailangang magmakaawa para sa buhay mo. Alam kong nagkaroon tayo ng ilang problema sa pagkakataong ito, pero nag-alok ka naman sa akin ng napakapakinabang na mga kondisyon mula pa sa simula, kaya ituring na lang natin ito bilang isang simpleng aksidente. Maraming salamat, sabi ni Mugen kay Miyong. Maraming salamat din Tang Mugen. Pero, maaari ko bang bilhin ang iyong espada? Tanong ni Miyong. Hindi maaari. Ang espadang ito ay sobrang espesyal para sa akin, sagot ni Mugen na medyo nagulat sa sinabi ni Miyong. Pasensya ka na sa paggawa ko ng ganoong bastos na kahilingan. Maraming salamat sa iyong mahalagang oras. Magandang gabi, sabi muli ni Miyong at pagkatapos ay umalis na ito kasama ang babae. Pinanood sila ni Mugen habang papalayo at napabulong na tunay na mapanganib ang lalaking tulad ni Miyong. Ayon kay Mugen, mayroon pa siyang 1 linggo na itatagal sa barko kaya naman naisip niya na umiwas na lamang para hindi na niya makasalamuha pa si Miyong.